hindi haharangin ng Department of Justice or DOJ ang mga investigador ng International Criminal Court or ICC na nag-iimbestiga sa madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte kung pagkuha ng ebidensya at testimonya ang kanilang pakay. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mahalaga na nasusunod ang legal na proseso at walang illegal na ginagawa ang mga ICC prober. We're not here to stop them because if they're not doing anything illegal, there's nothing wrong with that. Ani Remulla sa panayam ng International News Agency. If they're getting statements, they're getting evidence. It's okay, sabi pa ng kalihim ng DOJ. But we have to clarify many issues, especially about procedure. Dagdag pa ni Remulla. Matatandaan na umatras ang Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Duterte sa pagiging miyembro ng ICC matapos nitong pakinggan ang reklamong crimes against humanity, kaugnay ng libu-libong nasawi sa war on drugs campaign ng nakarang administrasyon. Nagpatuloy naman ang investigasyon ng ICC bagamat limitado na lamang ang saklaw nito sa panahon kung kailan miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. Nauna rito, sinabi ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes na maaring tapos na ang pagsasagawa ng investigasyon ng ICC sa bansa at binubuo na nito ang kaso laban kay Duterte at mga kasabwat nito. Sinabi ni Remulla na narinig niya ang mga ganitong usapan. Idinagdag naman ni Remulla na dapat ay masunod ang proseso at matiyak ang pagrespeto sa karapatang pantao. Tahasang sinabi ni Senator Amy Marcos na praning na ang ilang supporter ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa kinakasang BBM Loyalty Rally sa Enero 28. Ang nasabing rally, ayon sa nakuhang impormasyon ni Senator Marcos, ay bunsod ng destabilization plot umano sa Administrasyong Marcos. Ayon sa Senador, itinanggi na ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na may destabilisasyon sa gobyerno pero hindi pa rin makampante ang mga supporter ng Pangulo. Hindi ko maintindihan kung labis nakasipsipan or biglang praning at nai-insecure sa mga pangyayari na wala namang nangyayari, diin ni Marcos sa interview. Binanggit ng senadora na sa tagal niya sa politika, ngayon lang siya nakakita ng mga taong kabado sa umano'y destabilisasyon sa gobyerno. Hindi ko pa na-experience yung ganito, ani Senator Marcos. Sa BBM rally sa Enero 28, inoobliga umano ang mga empleyado ng gobyerno na dumalo. May bayad pagkain at transportasyon ang pagdalo umano sa rally para ipakita ang suporta sa Pangulo. Inutos ng Office of the Ombudsman ang pagsibak kay Commission on Higher Education CHED Commissioner Joe Mark Libre dahil umano sa nepotismo at grave misconduct. Nag-ugat ang dismissal sa reklamo ng pagtalaga umano ni Libre sa kanyang kamag-anak na magsilbi sa ilalim ng kanyang superbisyon. Kasabay ng dismissal sa trabaho, kinansela rin ang eligibility at binawi ang retirement benefits ni Libre maliban sa AC Crude Leave Credits. Pinatawan din ito ng perpetual disqualification sa government service. Si Libre ay tinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte bilang CHED Commissioner noong February 9, 2022. Bago ito naluklok na CHED Commissioner, noong 2019 ay hinatulan ito ng Civil Service Commission Davao Region na guilty sa grave misconduct, serious dishonesty, fabrication of official documents at conduct prejudicial to the best interest of service. Pinatawan din ng parusa ng CSC si Libre, kabilang dito ang pagsibak sa trabaho, kanselasyon ng eligibility, perpetual disqualification from holding public office at pagbabawal na makakuha ng alinmang civil service examinations. Ang 24 state universities and colleges na nasa ilalim ni Libre ay inilipat ni CHED Chairman Popoy de Vera sa iba pang miyembro ng komisyon. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan
Sa kasong plunder o pandarambong, si Senator Jinggoy Estrada, ngunit hinatulan naman makulong sa kasong bribery kaugnay ng pork barrel scam. May kinalaman ito sa 10 billion Priority Development Assistance Fund, PDAF, scam na iniuugnay sa negosyanteng si Janet Lim Napoles. Ang hatol ay ibinaba ng Sandigan Bayan 5th Division matapos ang isang dekada ng kaso na naisampa noong Hunyo 2014. Sa 396, pahinang desisyon ng Anti-Graft Court, hinatulan ng guilty si Estrada sa isang bilang ng kasong direct bribery na may pagkakulong ng 8 hanggang 9 na taon at 2 bilang ng indirect bribery na may kulong na 2 hanggang 3 taon. Inatasan din ng korte si Estrada na magbayad ng 3 milyong piso bilang multa. Si Estrada ay inakusahang tumanggap ng 183 milyong pisong kickbacks mula sa kaniyang PDF o pork barrel. Una nang nakulong ang senador sa Philippine National Police Custodial Center bago ito nakapagpiyansa noong 2017. Ayon sa Sandigan Bayan, naniniwala silang ang pag-iindorso ni Estrada sa mga NGOs na iniuugnay kay Napoles ay hindi sapat para panagutin ito sa kaso. Criminal intent on the part of Senator Estrada is absent in this case. Ayon sa Sandigan Bayan. Kabilang pa sa mga kapwa akusado ni Estrada sa pork barrel scam ay ang dati nitong Deputy Chief of Staff na si Therese Mary Labayen. Si Labayen ay kasalukuyan pang pinaghahanap ng mga autoridad. Samantalang si Napoles ay napawalang kaso rin sa plunder sa kaparehong kaso pero kasalukuyang nakapiit dahil sa iba pang mga kaso. Sa ambush interview, ikinatuwa ni Estrada na napawalang sala siya sa pinakamalaking kasong naisampa laban sa kaniya. "I'm not guilty of anything. I did not steal any money." Pahayag ni Estrada. Si Estrada ay idiniin ng 2 testigo kabilang ang empleyado ni Napoles. Inihayag ni Estrada na naguguluhan umano siya dahilan ang alam niyang kaso laban sa kaniya kung saan siya nilitis ay sa plunder at bigla na lamang sumulpot ang kasong bribery. Sa kabila nito, ayon kay Estrada, ay naniniwala siya sa sistema ng hustisya sa bansa at iginiit na gagawin niya ang lahat ng opsyon upang mabasura ang nasabing kaso laban sa kaniya. Iginiit nito na hindi pa pinal ang lahat at maari pa niyang iapela ang kaso kung saan ay maghahain ang kaniyang mga abogado ng motion for reconsideration sa Anti-Graft Court. Inastigo ni Senadora Risa Hontiveros ang Bureau of Immigration dahil sa panibagong iskandalong sumabog sa kanilang ahensya kung saan nabisto ang pag-i-issue ng visa sa mga dayuhang magtatrabaho sa mga pekeng kumpanya. Ginawa ni Hontiveros ang pahayag matapos ipag-utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang malalimang investigasyon sa paglalabas ng work visa sa mga pekeng korporasyon at sole proprietorships na posibleng konektado sa mga Philippine offshore gaming operator. Pinahintulutan daw ng Legal Department ng Bureau of Immigration ang pag-i-issue ng 9G o Pre-Arranged Employment Visas sa mga dayuhan para maging lehitimo ang pagtatrabaho nila sa Pilipinas. This is a national security risk. Hindi natin alam baka mga sindikato at kriminal na ang mga nakapasok sa bansa. We also have information that these work visas are what foreign nationals use to work for Philippine offshore gaming operators. Sisiyasatin namin ito sa susunod na hearing, sabi ni Hontiveros. I do welcome the Department of Justice directive that orders the BI to stop granting work visas requested by fake companies. Isang mahalagang hakbang ito para matigil ang mga kababalaghan sa ahensya, dagdag pa niya. Sabi ni Hontiveros, nanguna sa serye ng mga pagdinig sa korupsyon sa BI na kilala sa tawag na pastillas scam. Dapat paigtingin pa ng ahensya ang paglilinis sa hanay nito. Mag-aapat na taon na mula noong unang naisiwalat ang pastillas scam sa BI. Why does it seem like nothing has changed? Kailan pa ba tuluyang maaayos ang BI? Ilang Senate hearings pa ang kailangan? It is disappointing that the agency is front and center of this issue once again. Pagtatapos ng Senate Assistant Minority Leader. Sa inisyal na investigasyon ng BI, natukoy ang 40 travel agencies
at liaison officers ang sangkot sa modus, habang 160 the employer naman ang nakumpirmang peke. Pero sa press conference ni Remulla noong Martes, sinabi nitong more than 500 corporations and thousands of visas issued with the petition of these corporations, which has been presumed validated by the legal department and the visa issuing authority of the Bureau of Immigration. Inatasan ng kalihim si BI Commissioner Norman Tansinco na tapusin ang investigasyon bago matapos ang Enero.